Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 80 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, lumayo ako sa duguang si Yoo Jong-hyuk na nakahandusay sa lupa at nagsalita kay Bi-hyung, ikaw ba ang may kagagawan nito? Kahit na malapit lang si Yoo Jong-hyuk, imposibleng matagpuan siya sa tamang oras na parang nagkataon lamang. Malinaw na gumawa si Bi-hyung ng isang sub-senaryo upang dalhin siya rito. Pinaghihinalaan mo ba ako? May ebidensya ka ba? Wala akong ebidensya. Ngunit dama ko ito sa aking puso, ang constellation na demon-like Judge of Fire ay nababahala sa iyong paghatol. 500 coins ang nasponsor. Mas lalong tumibay ang aking paniniwala, mahinang bumulong si Han So-young habang nakatitig ako kay Yoo Jong-hyuk na may tulalang ekspresyon. Nakita na natin siya. Ano ang gagawin mo? Ano pa ba? Hindi ba dapat iligtas mo siya? Ang mokong na to ang bida. Siyempre kailangan ko siyang iligtas. Ngunit kung ililigtas ko ang lintik na ito, malamang ako naman ang mamamatay. Halatang kinakabahan si Han So-young na baka bigla na lang magising si Yoo Jong-hyuk. May dala ka bang makakapigil sa kanya? Hindi magpapasakop si Yoo Jong-hyuk sa anumang pagpigil. Ikulong natin siya. Magpapakamatay lang siya. Pero kung bumalik siya, buwisit, ano nang mangyayari kapag nag-regress siya? Doon lamang lubusang naunawaan ni Han So-young ang sitwasyon. Ano nga ba ang mangyayari sa mundong ito kung bumalik si Yoo Jong-hyuk? Isa yon sa pinakamalaking kinatatakutan ko mula nang mapunta ako sa mundong ito. Kailangan natin siyang pigilan. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kapag walang kasiguruhan, mas mabuting isipin ang pinakamasamang posibilidad. Kapag nagkamali ako at nareset ang mundo, mabubura rin ang aking pag-iral. Pero paano ba siya nauwi sa ganitong kalagayan? Masusing sinuri ko ang kanyang katawan. May malalim siyang sugat sa tiyan. Basag ang kanyang mga tadyang at tila napinsala ang lahat ng kanyang laman loob. Para bang tinamaan siya ng isang napakalakas na suntok. Sa sandaling iyon, napatitig ako sa sarili kong kamao. Hindi kaya, ano ng problema? Bakit biglang dumilim ang mukha mo? Wala. Bigla akong nakatiyak, ako ang tumama sa kanya gamit ang suntok na may 100 puntos ng lakas. 2 araw na pala siyang nasa ganitong kalagayan. Ngayon ko lang lubos na naramdaman ang pagsisisi. Sa nangyari, tila imposible nang maayos pa ang relasyon namin ni Yoo Jong-hyuk, habang unti-unti kong iniangat ang tingin mula sa kanyang sugatang tiyan patungo sa kanyang mukha, napaatras ako nang biglang balutin ng kilabot, buwisit. Nakatitig sa akin si Yoo Jong-hyuk gamit ang duguan at luha ang mga mata. Gumagalaw ang kanyang mga labi. Halatang sinasabi niya ang mga katagang, mamamatay ka, Kim Dokja. Akala ko nasa tabi ko pa si Han So-young, ngunit matagal na pala siyang tumakas. Mula sa malayo ay sumigaw ako kay Yoo Jong-hyuk, hoy. Hindi mo ba kayang pakawalan ang galit mo? Tahimik lamang siya, hindi ba patas ang laban natin? Hindi ba't sinubukan mo rin akong patayin? Hindi nagbago ang tingin niya, buwisit, wala akong pagpipilian. Kailangang mabuhay si Yoo Jong-hyuk kahit ako pa ang mapatay niya. Maaaring mapigilan ko ang disaster of questions nang wala siya. Ngunit hindi ko mapipigilan ang iba pang mga kalamidad at sa huli ay mawawasak ang mundo. Bakit ba ganito ang bida ng ways of survival? Mas madali sana ang lahat kung sina Lee Hyun-sung o Jung Hee-won ang pangunahing tauhan. Hindi ito ang tamang oras para magreklamo. Ginamit ko ang aking kakayahan na activate ang eksklusibong kasanayan, Omniscient Reader's Viewpoint Stage 2. At sa mismong sandaling iyon, may hindi inaasahang nangyari. Kim Dokja, lumaki ang aking mga mata. Tinawag ba niya ako? Naririnig mo ang mga salita ko, hindi ba? Kung isipin ko ang lahat ng ginawa mo, ano, sabihin mong naririnig mo ako? Kung hindi ka kikilos ngayon, ang mundo ay nalilitong nakatitig lang ako sa kanya, pagkakamali ko yon. Buwisit, unti-unting pumikit si Yoo Jong-hyuk. Nag-atubili ako sandali bago lumapit sa kanya. Wala na siyang lakas upang lumaban at higit sa lahat. Wala akong maramdamang pagkapuot mula sa kanya, Yoo Jong-hyuk. Naririnig mo ba ako? Pilitan niyang iminulat ang kanyang mga mata ngunit agad din pumikit muli, may kakaiba.
Kahit gaano pa kalubha ang kanyang sugat, dapat ay otomatikong umandar na ang kanyang recovery. Bakit nananatili pa rin siya sa ganitong kalagayan? Na-activate ang eksklusibong kasanayan, character list, napakaraming impormasyon tungkol sa taong ito. Ang character list ay ginawang summary list, lumabas ang kanyang impormasyon, pangalan, Yoo Jong-hyuk, pribadong katangian, regressor, ikatlong regression, Ilrye. Pro Gamer, Rare, Supreme King, Hero, eksklusibong kasanayan, Sage's IS level 8, hand-to-hand combat level 9, advanced weapons training level 8, mental barrier level 6, 100 steps godly fists level 6, Red Phoenix Shunpo level 6, stigma, regression level 3, transmission level 3, kabuwang stats, physique level 60, strength level 60, agility level 60, magic power level 60. Kasalukuyang nasa abnormal na kondisyon, kasalukuyang apektado ng Thousand Spirits Poison. Walang problema sa kanyang mga stats. Isa pa rin siya sa pinakamalalakas na incarnation sa Seoul, at mas lumakas pa ang kanyang mga kakayahan kaysa noong huli ko siyang nakita. Ang problema ay ang kanyang abnormal na kondisyon. Wala pa siyang 1,000 poisons resistance o immunity to 10,000 poisons. Kaya isa ang lason sa kakaunting kahinaan niya. Ganito ang kanyang kalagayan dahil nalason siya. Nang tingnan ko siyang mabuti, napansin kong naglilitawan ang mga bughaw na ugat sa buong katawan niya. Hindi pa matagal mula nang malason siya, sa kabutihang palad, buhay pa siya. Ngunit may isang bagay na nakapagtataka. Iisa lamang ang taong alam kong kayang gumamit ng 1,000 Spirits Poison laban kay Yoo Jong-hyuk sa panahong ito. Mula sa malayo ay may isang babaeng nagsalita, ikaw. Ikaw ba si Kim Dokja? Tumango ako, tiningnan ko ang babaeng nagdala kay Yoo Jong-hyuk dito, ganito na siya simula pa kanina. Paulit-ulit niyang sinasabing dalhin ko siya kay Kim Dokja. Yoo Jong-hyuk, napatingin ako sa kanyang mukha, na lalo pang namumutla at nagkukulay bughaw dahil sa lason. Napakaraming tanong ang pumasok sa isip ko, bumalik din si Han So-young matapos ang kanyang pagtakas, hoy, ano nang nangyayari? Tinapik niya ang aking balikat, ngunit hindi ako sumagot. Matapos mag-isip sandali, kinausap ko si Bihyong. Bihyong, buksan mo ang Dokkaebi bag, ngayon ba ay naintindihan mo na? Hindi ko ito kagagawan. Buksan mo ang bag, matapos tingnan ang natitira kong coins, hinanap ko ang mga sangkap na kailangan upang gamutin si Yoo Jong-hyuk. Dahil sa 1,000 Spirits Poison, hindi sapat ang Elaine Forest Essence lamang. Binuksan ko ang teksto at mabilis na sinuri ang recipe bago bumili ng mga sangkap. Nakabili ka ng isang Midday Tiriastu, nakabili ka ng isang Old Barbara Branch, nakabili ka ng 20 na Dalton Horns. Nakabili ka ng isang Detox Potato, nakabili ka ng 2 Intern Temples Purification Water. Nakabili ka ng isang Elaine Forest Essence, kabuang 7,370 coins ang nagastos. Hindi inaasahang malaking gastos iyon. Humiram ako ng maliit na timba sa mga survivor, sinindihan ang magic power stove, at isa-isang inilagay ang mga sangkap. Ano nang ginagawa mo? Tanong ni Han So-young, gumagawa ng antidote. Napagdesisyonan mo na talagang iligtas siya. Tumango ako, sinadya niyang pumunta sa akin. Sinadya? Bakit? Hindi ko alam. Humingi kaya siya ng tulong. Hindi ko maisip na pupuntahan kanya para lang patayin. Imposible yon para kay Yoo Jong-hyuk. Paano mo nasabi? Kilala ko siya. Ganoon siyang klaseng tao. Inayos ko ang apoy ng kalan, nagliyab ang apoy at nagsimulang kumulo ang laman ng timba. Sa kulay at itsura nito, mukha itong pagkain ng mga goblin sa Death Valley, ngunit kahit nakakadiri ang itsura, isa itong napakahusay na antidote. Habang pinagmamasdan niya ang kumukulong sabaw, biglang nagtanong si Han So-young, alam mo, masama ba talaga si Yoo Jong-hyuk sa ways of survival? Ano? Marami naman siyang iniligtas at gumawa rin siya ng mabubuting bagay. Parang psychopath siya, pero hindi ba't kumikilos siya para sa kapakanan ng mga tao? Lumalaban siya para iligtas ang mundo. Napangiti ako, masigasig mong ipinagtatanggol si Yoo Jong-hyuk dahil hindi mo pa nababasa ang mga bahaging nabasa ko. Pero iba pa rin yon. Hindi mo pwedeng husgahan ang isang tao batay lang sa isang bahagi ng pagkatao niya. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon, tahimik ko siyang pinagmasdan, may malamig siyang ngiti. Sabihin mo mang plagiarism ang gawa ko, hindi naman talaga ito naapektuhan ng ways of survival. Halos napaniwala mo na ako. Sayang. Ngumiti ako, ngunit magulo ang aking isip, anong klaseng tao nga ba si Yoo Jong-hyuk? Talaga bang kilala ko siya? Akala ko noon ay, ako lang ang nag-isang mambabasang nagtapos sa buong ways of survival.
Ngunit habang kumukulo ang antidote, tila unti-unting natutunaw ang kasiguruhan kong iyon, talaga bang kilala ko siya? Hindi nagtagal, handa na ang sabaw, humanga ang constellation na demon-like judge of fire sa iyong mabuting gawa. Sinusuportahan ng mga constellation ng absolute good ang iyong mabuting gawa. 3,000 coins ang na-sponsor. Lumapit ako kay Yoo Jong-hyuk, dala ang mangkok ng sabaw. Inabutan ako ni Han So-young ng kutsara. Marahan kong sinandok ang sabaw. Pinalamig ito. Sa pamamagitan ng pag-ihip at saka isinubo sa kanya, napangisi si Han So-young, para kang asawa. Gusto mong ikaw ang gumawa? Ayoko. Sa totoo lang, hindi ko rin naman ipapagawa sa kanya. Sa bawat kutsarang isinusubo ko kay Yoo Jong-hyuk, paulit-ulit na lumilitaw ang parehong mensahe. Humanga ang constellation na demon-like judge of fire. Sa iyong mabuting gawa, 500 coins ang na-sponsor. Sa bawat subo ay may dagdag na coins, mukhang malaking lugi sana ang paggastos ko, ngunit nauwi pa ito sa napakalaking pakinabang. Talagang sulit ang paggawa ng mabuti. Pagkaraan ng 10 kutsara, nagsimula akong magtaka. Talaga bang humahanga ang constellation sa mabuting gawa ko? Tatagal ba ito hanggang maubos ang mangkok? Bahagyang napaungol si Yoo Jong-hyuk habang unti-unting dumidilat ang kanyang mga mata. Bagamat mahina pa rin siya, dahan-dahan nang nawawala ang epekto ng lason. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon, ginamit ko ang midday curiosity. Isa itong item na nagbibigay daan sa pribadong pag-uusap ng 2 tao sa loob ng limitadong oras. 3 ang dahilan kung bakit ito ang pinili ko. Una, manhid pa rin ang dila ni Yoo Jong-hyuk dahil sa lason. Ikalawa, ayokong marinig ni Han So-young ang pag-uusap namin. At ang pinakamahalaga, ayokong malaman ni Yoo Jong-hyuk na kaya kong basahin ang kanyang mga iniisip. Pumayag ang target na makipag-ugnayan. Nagsimula ang midday curiosity. Isang maliit na message window ang lumitaw sa harapan ko. Hoy, naririnig mo ba ako? Nagtagumpay ang koneksyon. Makalipas lamang ang isang sandali, dumating ang kanyang sagot. Kim Dokja. Pumunta ka agad sa silangan. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari. At siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items. Kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup, maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.